Hey guys, what's up? My name is Shanwin and today, tara, pag-usapan natin tong Hindi ko alam guys kung matatawa ako or what eh. Kagahapon nga no, habang nasa live nga si Attorney Libayan. Sabi ko, hindi ko pala inabot yung live niya. Anong oras ba lumabas yung live ni Attorney Libayan dito? Yan, 18 hours ago. So basically, ano na lang ako, nakikita niyo naman guys pag hindi ako nakapag-participate ng normally yung mga reaction ko nandito sa comment section. Sabi nga nasa 300 plus lang 'to kahapon. Nung nagko-comment ako ngayon nasa 800 na. Anyway, so basically dito sa video ni Attorney Libayan, sinabi niya na ang pagkuha, okay, or pag-request ng hold departure napakadali lang. Meron ka lang kailangan i-request. So, binanggit niya yan dyan sa video niya. I would want you to go over para mas ma-appreciate niyo yung video kasi in-explain thoroughly dito ni Attorney Libayan. Ano ba yung mga possibilities? No, bilang siya isang trial lawyer. So, may mga binigay sa kanya mga tips. Nagbigay siya ng mga tips kung at saka nag-share siya ng information on how we were able to request. Kahit ba pagka-file mo pa lang sa Office of the Prosecutor, pwede ka nang kumuha ng mag-request ng hold departure order, no? So, ano tayo? Throwback tayo ng bahagya. Paano nga ba lahat nangyari to? Okay? Kaya natin para mas ma-appreciate nyo. So, nung 4 days ago, which is basically 4 days ago, 4 days ago bang na-post to? 1, 2, 3, 4. Saturday ba? Ayun, basta 4 days ago, lumapit yung mga biktima di umano ni Sebastian at saka ni Mikey. Okay? Kay Raffy Tulfo. Nagrereklamo sila dahil na-scam daw sila. Okay? And then, prior sa 4 days ago na yan, kung pupunta rito tayo sa page ni Sebastian, 5 days ago, may pinost din si Sebastian dito. Sabi niya rito, people, wala pa kaming statement ha. Paalala lang, ayaw ko lang bumalik sa inyo. Ayaw ko lang bumalik sa inyo mga sinasabi nyo. Hindi nyo pa alam ang tunay na kwento. Okay. 5 days ago. So basically, nauna tong post na to. Okay. Very clueless pa tayo kasi prior to that, September 19 ang kanyang huling post. After September 19, October na siya nag-post. Tama? So, hindi siya naging inactive siya. Mukhang may problema na. Kasi kung papansinin mo, masipag din naman siya mag-post, 'di ba? Ayan, no? Although hindi nga regular, pero madalas naman, ilan yung post niya ng February? Ay, February na September. Ayan. Okay. So, pagdating dito, very clueless tayo ano nangyayari. Pero kung titingnan natin tong comment galing sa isang Donald Balanga. Diyos mio, investment ang kinuha nyo mag-asawa, pero ang binigay niyong kontrata, contract of loan? Ano pa ba ang tunay na kwento? Imagine using hard-earned money of other people for your own comfort habang sila nagtitipid para maipon ang pera na ibinigay sa inyo. Tapos kayo walang dalawang isip paano gastusin sa mga luho nyo at pansariling pangangailangan. Grabe yung konsensya. There's a special place for you in hell. Ayon nga dito sa Donald.
So, dami nag-comment, no? 4.4 or nag-react. So, basically, 5 days ago pa lang, kung babasahin mo nga naman ang 15,000 comments, may idea na tayo na ito ay about nga sa kanilang scam. Hello. Rendon, hello. Nabuhay si Rendon. Sabi ni Rendon, kayo mag-asawang scammer, sa presinto na lang magpaliwanag. Actually, hindi naman siya agad pwedeng malagay sa presinto, no? Oh. Puro about nga sa investment. 4 days ago. Kung 4 days ago, doon sa mga lumapit kay Idol Rafi, kayo ay lumapit na sa isang abogado, hindi nangyari na nakalabas ng bansa itong si Sebastian at saka yung asawa niya. Pero anong ginawa nyo? Dito pa lang putok na eh, 34,000 na emojis, 15,000 na comment, 2,000k na dito pa lang. May idea na yung mga tao kung anong ginawa nitong mag-asawang to. 'Di ba? Swap po sa toys nyo. Yan. Buti na lang. Blessing in disguise na hindi sila nag-reply sa message ko. Buti na lang. Yan. Buti na lang di tuloy ang investment ko sa'yo. 'Di ba? Waiting ako sa deactivate siya. Si Mikey deactivated na ata. Grabe sila, pinanood ko sa Tulfo. Ito na guys yung naging problema. Yung hindi nyo paglapit right away sa isang abogado, dami nyo. Pwede naman kayo pumunta kahit sa PAW lang. Humingi lang kayo ng legal advice sa pwede nyong gawin. 'Di ba? Iga-guide naman kayo ng mga mga attorney diyan sa public attorney's office. Hindi nga lang kayo nila pwedeng i-represent. 'Di ba? Pero pwede nila kayong i-guide legally kung ano yung mga kailangan nyong gawin. Kung yung 5 days ago na yan, nakapagsampa na kayo ng reklamo, the next day, alam nyo, mabilis naman. Kahit guys, sa mga pulis, pwede kayong lumapit. Ang bilis-bilis lang na makagawa ng paraan. Makagawa ng affidavit nyo na pwedeng i-forward agad. Kung sa loob ng 5 days na yan, na nagaganyan na si Sebastian. Okay? Sana hindi sila nakalabas. Pero anong ginawa nyo? Nabudol na kayo dito, nabudol pa kayo ni Rafi. No? Ni Idol Rafi. Bakit? Imagine niyo 2.7 million views in 4 days. Tapos nakalayas lang tong dalawang to. 'Di ba ang saklap? Kung ito hindi na Tulfo, kung dumiretso kayo sa mga proper authority who can do something about now, napatunayan nyo na walang kayang gawin si Rafi Tulfo. Maliban sa mga pambarangay levels. 'Di ba? Ginamit na nga niya yung impluwensya niya sa loob ng Senate Oh. 'Di ba? Tinanong niya na sa mga to. Imagine niyo yung problema niyo sa scam sa inyo ni Sebastian na itanong niya sa immigration. Pero yung nila, yung pag-hold ng mga pasahero, no? Yung pag-offload ng mga pasahero, hindi niya na naitanong. Ganun siya ka-concern sa inyo. 'Di ba? Yung problema nyo, doon siya may concern sa inyo. Pero yung national issue, tungkol dyan sa pag-offload, hindi niya na naitanong. Kasi nga, dahil nga sa programa ni RTIA, okay? Dahil nga sa programa ni RTIA, naramdaman na, imagine mo, 2.7 million. Dito sa page ni Sebastian, 2K lang ang pagkakashare. 15,000 lang ang nag-comment. At tapos, nung binitbit nyo kay Rafi Tulfo, 2.7 million ang nakakaalam. Yung naging problema at issue ni
ni Sebastian. Kung hindi to pumutok, no, kay RTIA, sa tingin niyo magiging laman ng balita to si Sebastian? 1 hour ago, Pep. Sebastian Agustin investment scam issue. Oh. Sa balita, sino nagbalita? CNN Philippines, Fashion Police, Inquirer, 1 day ago. 7 hours ago, si Bilyonaryo. Imbes ang nangyari, ginawa niyo yung tama na nag-file kayo ng reklamo sa NBI, na i-forward sa Office of the Prosecutor, naka-request ng hold departure, di hindi pa kayo namumroblema ngayon. Diba? Oh. After makalayas nila Sebastian, nakapag-post pa siya yesterday. Sabi dito ni Sebastian, siguro panahon na para pagtanggol ko ang sarili ko at buong pamilya ko. Ayaw ko na sana magsalita dahil kahit magmukha kaming masama at basura sa buong Pilipinas ay tatanggapin ko. May ayos ko lang na malumanay at tahimik pero kabaliktaran ang nangyari. Naging sobrang ingay. Thank you, RTIA. Other than that, dahil sa nangyari, nalagay sa alanganin ang pamilya ng taong to. Pinagtatanggol ko ba siya? Hindi. Pero imbis na nakuha nyo yung para sa inyo ng maayos at tahimik, nilalayasan na lang kayo ng tao. Di mas lalo pa kayo mabubwisit. I'm very sure isa lang naman ang gusto nyo eh. First of all, makuha nyo ulit yung pera nyo. Pangalawa, ipakulong to mga to. Siyempre, dapat lang. Diba? Na maipakulong nyo siya. Pero importante, kaya lang naman kayo nagkakaganyan, dahil importante rin na mabawi nyo yung mga pera nyo. Pero dahil inilapit nyo sa kay RTIA, more than sa mga proper authorities who are mandated by law, na pwede silang pigilang umalis. Ano nangyari? Di maghanapan kayo ngayon sa Japan. Diba? Pati kaligtasan namin ay nalagay na sa alanganin. Masakit makita ang buong pamilya mo na umiiyak para sa kaligtasan namin ni Mikey at Zip. Kaya palagay ko ito na ang tamang panahon. The thing is, yung statement dito ni Sebastian, wala naman tong magagawa eh. Sa totoo lang, wala naman tong walang relevance to sa gustong mangyari na kahit ba isang, alam yun, araw-araw ka mag-explain dyan. Wala rin. And then nakita ko nga doon sa discussion ni Attorney Libayan. Ito daw si contract of loan ang pinapirma. So, parang lumalabas, inutang lang. Sino umutang? So, investment, pinalabas ni Sebastian na utang. Ganun ba yun? Tama ba? So, lumalabas, may utang si Sebastian dito sa mga so-called investors niya. Actually, kung totoo man yan, na contract of loan, ang pinapirma sa inyo, ang tanong, sino ang lumalabas na nangungutang dyan? Kayo o sila? Diba? Another thing, pag investment po kasi, you have to understand, investing is a risk. Okay? Pag natalo kayo dyan, halimbawa, nag-invest ka ng 500,000, investment yun guys eh. Sa investment, pagka naglapag ka ng pera, at natalo yan, talo ka talaga. Wala. Tapon.
Kinaiintindihan ko rin bakit may mga Pilipinong takot na takot mag-invest. Lalong-lalo na pag hindi nila alam yung klase ng trabaho or negosyo na pinapasok nila. Pero pag may mga nag-i-invest at gustong-gusto yung pag-i-invest nila, ibig sabihin, given na yun. Alam nila yung takbo ng negosyo. Kaya ang pag-i-invest po, no? Gaya na rin ng sinabi ng mga abogado dito, when it's too good to be true, it's already a scam. Tapos, ang ending, lalapit pa kayo sa isang programa na akala nyo matutulungan kayo. Ng braso na nga eh. 'Di ba? Ng braso na nga eh. Tama nga yung sinabi ni Attorney Dibayan, damage control. Kaya nga guys, hindi rin naman maganda, no? Na lahat ng mga violation sa inyo, inilalapit nyo kay Raffy Tulfo. Bigyan ko kayo ng example Pag na po tayo lumayo, naalala nyo pa yung Amerikano na nireklamo ang kanyang girlfriend na nilustay daw ang pera niya na taga Norte. If I'm not mistaken, La Union ba yun? Basta somewhere there. Yung nagpakamatay na babae sa sobrang kahihiyan. Nakatulong ba yun doon sa reklamo ng Amerikano? Hindi. May namatay lang. Kung yon ang ginawa ng Amerikano, nag-file siya ng kaso na estafa, nabalik niya na yung pera, wala pang namatay. Kasi kung yung pera na yon ay ginamit sa pagpapagawa ng bahay at ng kung ano-ano, pwede naman i-liquidate yun eh. Whatever is left, doon sa pagkakapagawa, benta, bili, o ano pa man, once na liquidated yun, balik naman yun sa kanya eh. Kung sobra, ibibigay lang sa kanya kung ano yung para sa kanya. Kung kulang, bahala na kayo kung anong eternal arrangement ang gagawin ninyo kung kulang pa yung dapat na maibalik sa'yo. Or otherwise, kung talagang walang-wala nang maibalik sa'yo, kung ano na natanggap mo, yun na yun. See? See the effect? Na kung lumapit kayo sa proper authority versus kay RTIA. Diba? Tsaka kung papanoorin yung mga pinagsasabi dito ni Idol. Diba? Matatawa ka na lang eh. Kasi matatawa ka na lang. O ngayon, sino ba ang dapat mag-thank you? Yung lumapit kay Raffy Tulfo? Na mga na-scam daw ni Sebastian o sa Sebastian? Diba? Pera na eh. Naging bato pa. Pag mga ganyang klaseng malalaking issue, guys, yung talagang hindi naman pambarangay, lapit kayo sa tamang tao. Diba? Yung may kakayanan na gawin, yung dapat gawin sa legal na paraan, sa tamang paraan. So hopefully this will serve as a lesson doon sa mga lumalapit kay RTIA. Hindi man to lagi nangyayari pero nangyayari. Na imbes na uhuli, yung dapat mahuli, tumatakas pa kuno. Kasi magkaiba yung tumatakas eh. Tumatakas guys, ibig sabihin, kinasuhan na yun. May kaso na. Iba guys ang legal, ang complaint sa case. Hindi porket nagreklamo ka, ibig sabihin 100% ikaw ay merong probable cause. Kaya nga hinihingan din ng ng komento eh.
Kung naghain ka ng reklamo laban sa isang tao, hihingin din yung side niya. Ano to? Nasanay kasi kayo guys doon sa pagka-RTIA, yung mga approach ni RTIA. Oo, papakinggan niya yung side ng kabila. Pero in most cases, hindi ko sinasabing lagi in most cases, nai-invalidate niya yung katwiran ng kabila. And he has no power, even authority by law, to make a judgment sa isang nag-aaway na or nagkakagulo or walang pagkakaintindihan na parties. As minimum nga as lupon 'Di ba? Ang lupon nga mediator lang Akala nga na marami si Raffy Tulfo mediator lang, hindi pala. Joke lang pala. Tsaka dapat sila ini-scrutinize. Siyempre pinatulan niya ni Idol. Number 1, sikat na tao ang involved. Pangalawa, malaki yung perang involved, 'di ba? Ganun lang 'yon. Kaya nga sinasabi tuloy ng iba, nagko-comment na netizen, content muna before kaso. Totoo nga naman, nangyari naman. Anyway guys, again maraming salamat sa panonood. Please don't forget to subscribe, like, and comment. Para sa inyo, ito ba ay pagkakamali ni Idol? Ba hindi ka rin eto guys, maisingit ko lang. Bakit hindi ko maintindihan? Dapat pag may mga ganitong reklamo kay Idol, lalo na sa RTIA. Tapos, known personality pa. Dapat guys, tinitingnan ninyo yung nire-research nyo muna yung galawan ng nung involved. 'Di ba? Baka by then magawa niya ng kahit hindi pa i-air yan, sana ang inuna kung talagang intended na matulungan 'tong mga na-scam na 'to, ang una sanang pinagawa ni Idol, nagpa-file kaagad ng kaso. Siguro dahil mahilig din naman siya mambraso. Ano ba naman yung isang tawag niya lang, "Oh, NBI director, NBI director baka puwede mong assist 'tong mga nagrereklamo rito. Kung puwedeng ngayong araw na 'to kung makakakuha tayo ng hold departure." Lagi mong i-assume 'yan. Lalo na 'pag ganyang kalaki yung pera. May perang hawak 'yan kaya anytime puwede yang umalis Automatic dapat 'yan sa atin. Na 'pag malaki ang perang hawak niyan, pa-hold departure ka kaagad. 'Di ba? Di sana talagang nakatulong si Idol diyan. Ang nangyari parang ang natulungan pa ni Idol yung makaalis sila Sebastian dahil nai-air na sa RTIA. 'Di ba?